Magandang gabi sa inyo mga kapatid. At kagaya po ng sinabi ni Pastor Ferdy, itong church history ng 50 years, ginawa ko na po ito, matagal na yung first part nito. Siguro mga 10 years ago pa. Ngayon nung inatasan po ako nung 3 years ago, kasi 3 years in the making nga po itong presentation na to ng 50th anniversary ng church. Tinuloy-tuloy ko po ito in 4 months time. Natapos ko po siya ng 20 pages. Kaya malamang po ito, bawat isang page, isang oras, mga 20 hours lang tayo. At siguro nun, gutom na tayo lahat by then. Pero, try ko pong maging mas brave at hihingin ko po sa inyo ang inyong matamang pakikinig kasi po may quiz pagkatapos nito. Joke lang. Taong 1974, nagpisang matanimang binhi ng pangangaral sa lokal ng Malanday. Ito pa sa dating bahay ng kapatid na Lazaro Jacinto, nabiyanan po ni Sister Abe sa address ng 196 Malaya Street, Malanday. Malapit lang po sa amin. Magkakasama pa noon sina si Minister Carlos Escaraga ng lokal ng Dian Makati at sina kapatid Salvador Mananos at si Casa Roma. Ito ay nagkabungan ng 5 mga kapatid kasama ang magsawang Antonio at Teresita Reyes. Ganon din ang may bahay ng kasaron si Sister Rita Jacinto na maganda pong boses po nito noong November 1974. Bago naman natapos ang taon, napadagdag ang kapatid na Danilo Cruz, ang aking pong husband at isa pa pang kapatid. Sa diyan po ginagawa mo na ang pagsamba. Sa unang linggo naman ng Enero 1975, sumunod na nabaptismo sina kapatid na Ernesto Felipe, father po ng Pastor Ferdy, si kapatid na Maximiano Gabriel, father naman po ni Sister Tina Gabriel Go. Sumunod naman po ang inyong lingkod, Sister Helen Cruz. Ito rin ang panahon na magsimula ang panambahan dun sa aming bahay na dating gawaan sa 192 pa noon, Malaya Street, Malanday. Nagpasimula pong gawain noon na mayroon lang pong 10 miyembro at may 24 na kahoy na upuan. Ang pinaka-tumatak po sa ating late na Minister Carlos Escaraga, kasi hindi nyo na inabot ang karamihan sa inyo maliban sa mga narito na mga nakasabayan ko rin, kung meron man, ay ang kanyang, eto po, tingnan nyo si Pastor Ferdy. Sa lead po ng panambahan sa Malanday, hindi po pumupunta ng Malanday yun na yung hindi naka-Amerikana. Huwag nyo pong sabihin maliinit. Talaga pong naka-Amerikana po yun, todo. Sa kanya po kasi yung pagsamba, talagang pinaghahandaan, pinagbibihisan. Ngayon po, ay natatandaan ko pa rin po siya sa kanyang pagkakaroon ng malagom na tinig. Isa po siya sa may gift ng ganong boses, talagang malagong. Tapos, siya ay charismatic talaga. Ngayon po, nabalitaan po ng kapatid na Vicente Gulapa, na lolo naman po ni Canuel Gulapa na narito, at ang pangangaral sa Malanday, at kasama pa rin po niya si Ka Pedro Anastasio, mula po sa Cruzada sa Balik-Balik. At sila man po ay nagpasyang tumulong din po ng pangangaral sa Malanday. May problema po sila noon kasi hindi po sila nananalangin ng paluhod doon. Kaya nung mabalitaan nila, pumunta po sila sa Malanday. Ngayon po, kasama pa po rin nila yung mga kapatid sa Sapa at saka sa Daang Bakal. Patungkol po kay Kaka Enteng, siya naman po ay may malagang patotoo sa mga kapatid sa Sapa. Nang kasalukuyang tinatayo ang sambahan doon at kinulang ng gamit, pinatanggal niya ang isang haligi ng kanyang bahay sa Lamuan, isang bahagi at ibinigay niya para gamitin. Ano po yung mga mangaral po natin eh? May mga pagka-shade na mga dakila. Taong 1976 naman po nang mabautisman yung iba po pong mga pangunahing elders, si kapatid na Chiomedes Joseph. Pansinin natin na sa pagkadagdag ni Calmedes noon, nabuo po noon yung 4 na mga elders ng church, Ka Danilo, Ka Saro, Ka Etoy at si Calmedes nga po. Hindi ko alam kung, ayan po, ayan, si kapatid Lazaro Jacinto, yan, Lazaro Jacinto. Si kapatid niya Ernesto Felipe.
kapatid na Medes Jose. At yan po. Pag nagtingnan niyo po yan, ayun po si Kadaning, ginawa po yun yung unang-unang inspirational convention po yan, 1990, sa Wawa, Montalban. Yan po yung, halos buo pa po yung mga ngaral dyan. Marami na pong nawala dyan. Yun lang po ang nakakalungkot na bahagi dyan sa picture na yan. Marami sila, ganyan po sila karami na, yan po, sila Karoni. Yes. Si Carey, wala na po din yan. Ayun po si Cardo Mendes sa likod ni Carey, dalaw daw. Boy Castro. Ayan. Yan po. Si Pastor John, ayan. Nandiyan si Pastor Ferdy, ayan, sa bunga. Ayan. Yan si... Sino yun? Sino yun? Sino yun? Kajun! Kajun talaga, kapatid niya si Ka-August, katabi niya si Ka-August Pagsilang. Sorry po. Ngayon, noong una po, ang kapatid na Carlito ay yung may doktrina po kasi sila na wala po sanang kapulungan o yung ang gawain na pinatutupad sa bawat lokal ay localized at hindi po centralized. Kaya lang nung nakita po na hindi po nagkakatulungan para po mapalago ang iglesia, nagpasya po siya na mag-ground po na ng centralized na o ang ugnayan ng pamunuan ng mga mangangaral. Ngayon po, nagkaroon po ng pagpupulong. Ginawa ko po yan noon sa Holiday Inn. Natatandaan ko po yan. Medyo katalas-talas pa po yung pananda. Tapos po, nagkaroon po sila ng ordinasyon noong 1979. Ngayon po, nung nabautismo naman po ng ating evangelista, ang Pastor Vicente Jun Chica, 1978 po yun. So, 48 na rin si Pastor Jun Chica ngayon. Nabautismo si Mr. Rodolfo Santos, 1979. Ganon din po si Pastor Ferdy, August 26, 1979. Nang taon din yun, nagtrabaho po sa Jerry Soto Supply, siya kapatid na Carlito, 1979. Kasama po yung mga matatanda sa iglesia. Doon nga po, kasama natin noon, hindi ko na kung makikita, yan po, yan yung ordinasyon ng mga ngaral. Yan, kasama po yan si kapatid na Carlito, yung katabi niya po sina Pastor Rodolfo Santos, Augusto Magsilang. Ayun po si kapatid na Enteng Gulapa, doon po sa bandang kaliwa. Ipakigano nga ulit yung picture. Andyan po si Enteng Gulapa, sigurado po ako sa inyo. Kasi para po si Noel yun, no? Pero ang ano ko, yun po yun nasa likod na yun na pangalawa sa left. Parang yun po ang tanda ko sa mukha ni kapatid na Enteng Ipaki-ano mo doon sa step yun. Second sa left sa taas. Hindi yan. Yun. Yan. Kung di ako nagkakamali, tama ba ka, Miriam? Memong daw po. Yung kamukha ni Noel, yun si Enteng. Yun sa dulo nga. Tingnan nyo, parang si Noel, di po ba? Yun o. Si Noel talaga yan? Ang bata rin bang naging mangangaral? Yun po o. Yan nga po yun. Tapos, nagkaroon po ng pagtatrabaho ng ating mga matatanda si kapatid na Carlito sa Jerry Soto Supply. Nagkaroon po doon ng isang tiyuhin niya, si Sagani Santos po pangalan nun. Yung si Sagani Santos po, may tatlong anak na babae na mga singers. Kumakanta po sila, tumutugtog. Sorry po, Ferdy, kasi dito po nagkaroon ng unang pagkakabahagi talaga. Kasi ang buong pamilya ng ka-Edward during that time ay against po sa panugtog. May mga kwento po ganyan. Hindi po ako nagmamarites. Totoo lang po mga nangyari at nakakatuwa lang pong balikan na nung time na yon na dahil nga sa panugtog na rinigan po tayong mga anak ni Ka at Sagani. At pumunta po
po sila sa Daang Bakal sa Nangka. Nandun naman po sila kapatid na Dick at Felicing Kaugiran, na nandun, nagtagal din po sila doon ng mga may ilang buwan din. Pero sa katagalan din po, sa pakikipag-usap sa kanila ng mga matatanda sa iglesia, ay bumalik na po sila ulit sa Malanday. Kasama na po nandun na ngayon yung mag-amang Lumberto, yan po si Isagani Santos. Meron po siya tatlong anak na magagandang dalaga na nagpupunta nun sa Malanday, kumakanta sila. Hindi nga po tanggap nung una na may mga panugtog nagigitara po yung mga anak niyan. Kumakanta rin sila. Kaya nagkaroon po ng gano'ng hindi pagkakaintindihan. Pero sa pagpapaliwanag naman po, nagbabalik naman po sila ulit. Ngayon, isa rin yung pagkakataon, may dumating po sa church, sa Malanday. Matagal na rin pong panahon, 1979 pa rin to onwards, si Amerikano po si Billy Finch. Ang nakakatawa po kay Billy Finch, nag-suggest po siya magkaroon po ng gawain umaga at hapon. Biro niyo yun? Yung liit ng kapulungan ng Malanday, nagkaroon pa po ng gawain pang umaga at pang hapon. Ngayon, sumigla naman po, dumami yung mga membro. Tapos, siya rin po pala, may problema rin sa panugtog. Noong lang magpaawit nga si Kadaning, tapos namatay isang solong anak ni Brother Isagani na sinaliwan ng gitara ni kapatid na Bert Eusebio, bigla po siya umalis, tapos di na bumalik. Mga ganyan pong pangyayari at nakakatuwa kong balikan siya sa church history. May naman po, nang si kapatid na Carlito ay naging chairman ng kapulungan, ang nagtalaga na po ng mga mahangaral sa iba't ibang lokal, ang kapatid na Rodolfo Santos o si Minister Rolly Santos ay natalaga rito sa Malanday nang nag-umpisa taong 1981 hanggang taong 1987 bago siya pumunta ng US. Doon naman ang nakararami sa mga nabautismo noon, talagang kumapal po ang miyembro kasi nadagdag ay 95 sa kabuuan. Doon sa 8 taon na yon. Ay dahil po sa trabaho sa Stanford Microsystem, marami naman po ang mga kapatid na naging matibay at nananatili magpahanggang ngayon, kagaya po na Sister Cynthia Nareto ay 40 years na po sa church. Sina Sister Nori, yan, matatagal na po sila sa pananampalataya. At nagbunga pa po na ang kanilang mga asawa ay naging mga mangangaral na rin. Si Pastor Gilbert Bonghanoy at si Pastor Renilo Alibado. Patungkol naman po kay Pastor Jun La Chica, siya naman po ay nung time na nagpapasimula na pong humayo, mangaral sa iba't ibang mga lugar na kung saan na nagbunga naman ng mga iglesia. Sa kanyang panahon, naman ang ministeryo sa Malanday, si Carlo din nagpatupad ang mga gawain prayer meetings sa ating Sabado noon, choir practice ng mga kabataan sa pamumuno ng Pastor Freddy. Nagkaroon din ng harana Kristiyano, May birthday. At ang pagbibigay ng mga kalab ng mga karawan noong 1986 hanggang 1988. Ngayon nga po, ng mga ordinahan ng mga mangangaral, ay nagkaroon na rin pong gawain sa Subay, sa Talim Island, sa Binangonan. Isa ito sa mga lugar na pinasimulang hayuan nila Pastor Jun La Chica, Brother Lucio Suda, at Pablo Cordova. Nagkaroon ng gawain dito hanggang 1990, hanggang sa kanilang anniversary noon. Sa maraming paghayo nila Pastor Jun, mga kasama, nagkaroon din po ng pangangaral sa Uyungan, 1983 sa Queropa, sa Uyungan at Queropa. Gayun din sa Managlang, kasama sina Ka Etoy sa San Rafael, kasama naman sina Kamanyo Gabriel, na dito rin napunta ang mga kapatid mula sa Queropa. Natalaga nga ang lokal na iglesia sa ipon ng ikalawang linggo ng Enero, year 2000. So, sila ngayon ay nasa 25 years na rin next week. Happy anniversary rin mga kapatid. Natalaga nga lokal na may mga mahalagang patotoo si Pastor dun sa mga paghayo ito. Alam naman natin na ang manggagawa ay walang kaukulang sweldo o kita sa mga nakaraang panahon, maski naman yata hanggang ngayon, di pa ako sure.
Kaya karaniwang baon nila ay pang transportasyon lamang. At kung saan sila humayo ay ang mga inaaralan na doon nagpo-provide ng para sa kanila. May mga pagkakataon na wala rin siyang pananalapi na naiiwan sa kanyang pamilya, liban sa pananampalataya na hindi pababayaan ng Panginoong Diyos ang mag-anak niya. Kaya tuloy ang hayop at napadagdag pa ang lokal ng San Pablo, Calawis at Apia ng taong 1996. Nagkaroon na po nagbunga ng 6 na iglesia kasama po ang Turay. Ngayon, dahil sa mga pagdami ng mga iglesia ito, kita na po ang dami natin pagka meron tayong taunang inspirational convention. Ang ating buting Pastor Fernando Felipe na baptismuhan naman ng 1976 sa edad niyang 14 pa lamang po siya noon. Sa pasimula pa lamang, kinakitaan na siya ng sipag at sigasig sa pananampalataya. May mga kasama siyang mga hayop pastor sa Malanday, sina Pastor Domingo de Guzman ng Ilan. Si Pastor Ferdy ay naordinahan noong August 20, 1989, na siya ay 24 years old lamang. Yan. Namula po noon, mga kapatid, kasama yung kanyang orange na tamaraw, ay naglilin po sa iglesia. Mula noon hanggang ngayon, sinasakay po kami libre ng sasakyan po na yun ni Pastor Freddy. Palakpak naman po dyan mga kapatid. Napakabuti po ng pastor namin na siya yung nanghahakot pa ng kasama naghahakot pag may mga upuan na dadalhin sa mga inspiration convention o kung saan magaganapin yung mga iba't ibang gawain ng mga pagtitipon sa iba't ibang iglesia. Kasama din po siya sa lahat ng nag-aayos dun sa venue. Isa rin po siya sa pinakamasipag sa mga gawain, kasama po yung mga kabataan, lalo na kapag may mga family day, ay nga po kapag may mga gawain na sa iba-iba pa pang mga lugar na pinapupuntahan. Ang mga maghahalagang ganap sa lokal na iglesia ng Manday po sa Pastor Ferdy, doon pa po yun sa lokal na Manday, yung mga kasal po. Nagkaroon po ng 3 kasal sa iglesia ng Manday. Ang una po ay yung kay Sister Banji Manalang at Robert Villanueva, January 24, 1988. Ang nag-officiate po niya ay si Pastor Rodolfo Santos, si Sister Eva Terry Gallarte noong April 30, 1989, si Sister Cynthia Nareto at Pastor Gilbert Ponghanoy, July 20, 1993. Oh, sila! Palakpakan po yan! Marami din po mga dedication ng mga bata at ilang mga presentations. Gaya ng mahal ka niya ito, tagal din po namin itong practice. At yung mga gawain ng mga kabataan. Yan sila Sister Rosan po yung mga nandiyan. Yan. Fast forward na po tayo sa taong 1997. Nagkaroon po ng mapulen para sa pagpanaw. Itong taon na ito namatay po si Pastor Carlos Escaraga. Namatay po siya noong December 29, 1996. Siya po yung muna nagbilin na siya i-cremate at isabog sa hangin ang kanyang mga amo. Sa kalagitnaan din po ng taong ito, nalipat ang Panaban. Ito na po yung unang paglipat, kaya pangalawang church po na napuntahan ng kapilya ng Malanday sa bahay po nila, kapatid na Antonio at Teresita Reyes. Tuloy yung mga tanimang bahay po mula sa amin. Dito rin nagkaroon ng kakalungkot na po yung kalawang pagkakabahagi. Kasi makikinig kayo medyo juicy yung kwento. Nagkaroon ko ng kalawang pagkakabahagi dahil po sa isang utos na nakasulat sa Biblia yung paglalambong ng mga kababaihan. Yan. Yan po, yan yung sa bahay po yan ni Brother Antonio Reyes. Ayan po, yung mga batang yan, siguro medyo may edad na po, buhay pa po si Cameles yan. Yan. Yan po sa bahay ni Antonio Reyes at Teresita yan, si Sister Ona, ayan, Sister Dang, ayun. Sister Bang, ayun. Yan. Nakakatuwang makita yung mga kapatid natin na dati pang nananambahan. Ngayon po, di nagkaroon na po ng pagkakahati yung mga miyembro na iglesia lokal dahil po sa paglalambong. Yan po.
Yan, si Sister Baby, yan, si Sister Cynthia. Si Clarissa po yun, yung nasa dulong bata na yun. Yan, si Claring. Yan, Sister Bang, si Christine, ako, Sister Janet Tusi, si Sister Baby. Yan. Doon pa rin yan sa church po nila Antonio, doon sa lugar nila Antonio Reyes. Ayun nga po, dahil po sa paglalambong, nagkaroon po ng pagkakabahagi. Ang isang pangkat na kinabibilangan nila Etoy, Carmenes Casaro at ang pamilya ni Kapipin. Tapos yung pangkat naman po namin nila Pastor Ferdy, sina Sister Baby, pamilya Bonghangay, pamilya Nareto, pamilya Dalawdaw, pamilya de la Cruz, Cabalong, Canene, Santo Sister Abet, Ka-Early, ay pabor po lahat sa paglalambong, ito po yung inuutos sa Biblia. Ang paglalambong po ay nakakalungkot man, hindi sinang-ayunan ng pangkat ni Etoy. Dahil dito, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at lumala na lumala hanggang nagpa siya ang Pastor Fergie na humilay na lamang kasama kami. Sapagkat nagsalita na si Etoy na hindi tatanggapin sa bahay-sambahan ng mga kapatid na naniniwala sa paglalambong. Kaya po yung pangalawang lipat namin, nandun na po kami sa bahay nila Brother Salvador at Nene Santos. Doon po kami nanambahan mula June 1997 hanggang June 1999. Nung unang linggo naman po ng July, nagpasimula na po magdaos ng panambahan sa second floor ng bahay nila. Yung pong 1997-1999 ay bahay pa po nila Antonio Reyes. Doon po pala yun. Correction po. Mula June 1997 hanggang June 1999. Noong unang linggo naman po ng July, nagpasimula nang magdaos ng panambahan sa second floor ng bahay, Ilacabadong Santos sa pangunguna po ni Pastor Ferdy Felipe. Dito na po, na talagang pastor na si Brother Jumel Padilla, nakatulungin niya. Kasalukuyan po ang resident pastor si Pastor Ferdy. Tumagal ito hanggang huling linggo ng February, year 2000. So, bale, ilang months to? July 1999 to February year 2000. Ngayon habang nasa bahay nila Capadong na nananambahan kami, naumpisa na rin po yung kapila sa number 20 Del Carmen Street, Santa Teresita Village, sa lugar po na tinitirahan nila Pastor June at Sister Godina Chica. Dito na rin po itinuloy ang panambahan habang itinutuloy ang pag-aayos dito. Noong ng March 30, 2000, tinalaga ang bahay-sambahan sa Santa Teresita. Ito po ay kaapat namin paglipat. Ilan na po? Nakailang lipat na po kami? 4 na po. 4. Yeah. Sabi po sa records, nagkaroon ng salo-salo, dinaluhan ng iba't ibang lokal, na pinasalamatan ng mga kapatiran, mga tumulong sa pagtatayo, pati na inyong lingkod, at naging masaya ang gabing yon. Yan, April 2, 2000. Nagsimula na po ang pagdadaos ng pagsamba sa nasabing panambahan. Ang mga kapatiran, may voluntaryo at tapos ang bumili o nagbigay ng mga kagamitan para sa pangangailangan ng church sa Santa Teresita. Ang mga mahalagang okasyon na ginanap, ang dedication ni Sister Isabella Ricado, ang choir festival, kasama po ang maraming kapatid, ang maraming lokal. Masaya po itong choir festival ito, inabot po ito ng 1:00 ng madaling araw. Singing for a Cause, Sports Fest, Inspirational Convention, na ginanap sa Sports Center. Kasal nila Sister Rosemary Nareto at Brother Ramon Nareto noong October 28, 2002. Family Day noong December 25, 2002. Yan po, ginanap sa basketball court na dinaluhan ng Sapa, Kupang, Apia, Calawis at Manday. Mga 10 page na lang po. Okay, mga mahalagang okasyon, banggit ko lang, 28th Church Anniversary, Handong Awit, YCA Mini Concert, Youth Camp, Cell Group, Ministerial Convention. Dito, binuo, pero ordinaryos ang convention sa lugar ng San Pablo, Laguna, sa Monte Vista Resort. Dinaluhan mga ministers, elders, at deacons. Sports Fest ng mga kabataan, Family Day, December 25, 2003. Kaya po,
Nagkaroon po ng concert, ginawa po ito sa MIST. Binuo po ito ng mga kabataan para magkaroon po sila ng pondo, para magkaroon po sila ng youth camp na ginawa nyo sa Dico Pound sa Kogyo, Antipolo, Rizal. Pinangalagaan po sila ng mga pastor sa pamumuno ng mga kapatid na Pastor Ferdy, Pastor Jun Smiling, Pastor Louis Salamento, at saka ang late po na Pastor Ray Dalanggaw. Taon-taon din po ginagawa ang feet washing, paghuhugasan ng mga paa. Ang Inspiration Convention po ginanap sa Quezon Circle sa Quezon City. Dinagahan na 6 na lupa, naging matagumpay ang gawain ito. Kailan po itong taon na to ay nagkaroon po ng mga malulungkot na pangyayari. August 20 po, death po ng Elder Medes Joseph, nanilibing po siya noong August 26. October 25 naman po ay death din ng Kasaro Jacinto na ang paglilibing sa kanya ay noong October 30. August 2 and September 25 nagkaroon po ng dalawang abdominal operations ang kada naman. Mahalagang question pa rin ng Family Day. Banggitin ko po ito yung nangyari sa Kabading Antipolo. Kasi first time po na nagkaroon ng overnight noong December 24 ng gabi, December 25 ng gabi, nagtuloy hanggang December 26. Ang mga lokal na dumalo po ay Sapang Kupang, San Pablo, Calabis at Mananday. Nagkaroon ng mga handog-awit, overnight na gawain, karoon ng fundraising, nagkaroon ng mga ukay-ukay crafts at mga gawa pa ng mga CYA at maraming mga palaro. Natapos po ito noong 12 midnight on December 25. Kinaumagahan December 26, dito din ako sa pagsamba sa ganap na 8:30 a.m. natapos ang 12 noon. Bagaman hindi po kasali sa church history, may napakalaking tsunami o tidal wave na naganap po nitong mga oras na ito. Nagkaroon ng 9.2 na lindol sa coast ng Northern Sumatra, Indonesia. Nagkaroon ng malawak na tsunami sa maraming bansa sa paligid ng Indian Ocean. Aking pananaw lang po, kaya iniisip ko hindi tayo po nadamay dito, napakaraming bansa po talaga yung nalubog ng tsunami. Kasi po nagdadaos tayong kasalukuyan po nung gawain. Doon nga po sa Calawis. Doon po tayo nagkasamba, maawit ang mga papoy at mga pagluwalhati sa ating Panginoon. Siguro, kaya tayo na-spare, iniisip ko lang po na napakabuti ng Panginoon at napakadakila ng ating Panginoon. Ngayon nasa 2006 na po tayo, nagkaroon po ng first time sa Malanday history, pagsamba ng madaling araw. January 1 po kasi natapat, alas 2 ng madaling araw. Hindi ko nga po alam kung paano sila nagising, hindi na po pa sila natulog. Ito po yung 31st anniversary ng church na ang naging tagapagsalita po ay si Pastor Jun Sumiling. Ito na rin po ang taon na pinasimulan na ang pagkukumpuni, pagsasaayos ng lilipatang kapilya sa Bulelak naman, nakaloob ng mag-asawang kapatid na Alice at Cecil Santos. Pangilang lipat na po kami? Panglima na po. Noon nga pong July 30, 2006, sa second floor, nag-umpisa na po ang gawain sa Nara Street, Bulelak, Malanday. Sa Nara Street po yun, basta dito rin nanirahan ang pamilya ni Pastor June, sa first floor naman po sila. Tuloy-tuloy rin po mga gawain, magkasamang pagsamba, inspiration convention, hugasan ng mga paa, recognition ng mga graduates, cell group, Bible studies, at higit sa lahat, ang lingguang pagsamba. Dito rin po naganap ang kasal nila Brother Walter De Vera, Sister May de la Cruz noong January 28, 2007. Ayan po. Noted lang po na si si Decon Carlo Paz ay dito po, nabautismahan na siya po noong panahon na to. Siya po kasi kahit galing sa Taytay, lagi po yun nandun sa church sa tuwing Sabado, nag-lead po ng pagpa-practice at saka yung pag-aayos po ng mga pagtugtog sa kinabukasan yung computer na ginagamit nila. Nagkaroon po rin doon po, maniwala po kayo, meron po kaming Bible exams. Meron po nagtuturo po ng mga, si Pastor John, may mga hari, kung ng unang hari, tinuturo niya pa yon. Tapos po, pagkatapos niyo pong maturo yun, sa susunod na linggo, nag-e-exam po kami talaga. Totohanang
na ano eh, na matalas po ang mga isip ng mga miyembro. Nagkaroon po kami ng mga ganyan. Tapos 2009 na po tayo, nagkaroon na po ng 34th anniversary. Pero doon pa po muna, bumalik tayo sa Santa Teresita. Yan, dinaluhan ng sapa upang andyan pa yung supay ang kain. Naging masaya, matagumpay gawain ito. Nabaptismo na din po si Brother Melvin Manasarte. Binabanggit po kasi sila po yung mga naging diakon noong April 5, 2009. Nais ko rin po yung balita sa inyo, isa sa masipag na kasama nila Brother Jesse Hanoy na masisigasig sa pagtatagod ng CIA ng music ministry sa Mananday ay ginanap noong sila na po yung mga tumututo niyan. Nagkaroon din po ng maraming mga presentations sa mga inspiration conventions. Kaya napanood yun naman kanina. Ngayon nga po, yung pong September 23 to September 30, yung pong nung Typhoon Ondoy na tatandaan nyo naman po yun, di po ba? Nung Typhoon Ondoy po, first time po sa history ng Malanday, sabi nila sa 100 years na bumaha talaga or sa buong Marikina halos. Nang bumaha po na ganyan, meron po akong kwento sa inyo. Natrap po yung aming tatlong single ladies doon sa second floor ng church. Sister Tess, Sister Flor, at Sister Pam. Ngayon, hindi naman po talaga ina-expect na tataasan ko din yung tubig. Inabot na po sila doon sa second floor. At wala po silang malalabasan, kundi isang maliit na part ng dyan silang bintana na tinuklap para po sila makadaan. Niligtas po sila ni Ka-Ferdy doon. Doon sila kinuha sa second floor po ng church sa Bulaga. Ngayon po, ang may kukwento po sa inyo ko dito, nakita-kita po ang malasakit at kabutihan, kabayanihan natin Pastor Ferdy, na matapos silang ma-rescue, ay nagpatuloy pa para tulungan ng mga taga-roon hanggang nag-collapse po siya sa pagod. Yan po, fast forward na po tayo ulit sa 2014. Bilang paghahanda yung 40th anniversary, talaga pong 6 na buwan, wala pong tigil. Meron pa po kaming 3 times a week na practice para po sa 40th anniversary ng church na ginanap po sa Barangay Malanday. Ito po, nakakatawa po kasi na sa tulong po ng mga magkakapatid, ay nabuo po yung mga inihandang, alam niyo po yung aming mga directress, sina Sister Rosan Manasarte, sina Sister Rosan Felipe, Sister Roma Manasarte. Sila po yung mga coaches, trainers, at saka mga directress namin. Kasi madalas po silang ma-stress. Nabuo po namin noon yung ethnic dance, revival dance, isang drama, songs gaya po ng mga papuri medley, pagsambang wakas, among others, at nagpatutuko rin po ako sa inyo sa panahong ito. Ito po ay ginanap noong January 4, 2015. Sa aking patotoo, naging matagumpay at nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, pati na ang mga kapatid na dumalo. So, naka 40 years na po yung church. Ayan, 2018, nagkaroon naman po ng, special convention ulit, Malanday Kupang, lahat po ng mga kapatid na dumadalo. Tapos po dito, naordinahan naman po nung taong yon ang ating dalawang buting pastor, si Minister Gilbert Hanoy, na inya din ang kanyang mabahay, Sister Cynthia at si Minister Renilo Aripado, kasama naman po si Sister Nori. Naging masaya po ang gawain ito sa Family Day noong 2018. Ngayon naman po, nasa 44th year anniversary tayo. Simpleng celebration lang po, pero happy at meaningful. Tapos po, November 2019 po, ito po yung Inspiration Convention naman po sa Kalumpang Covered Court. Di umaga po, nagkakaroon po tayo ng gawain. May masaya po, nagkaroon ng mensahe. Tapos bago magtanghali, nag-collapse po si Pastor Romeo Felipe. Ngayon po, nung tanghali na rin na yon, binalita kahit siya po ay naisugod sa ospital, namatay na rin po siya dahil sa heart attack. Ito pa ay nangyari noong April 19, 2019. Isang pagkaroon po na sa negosyo po ay naibig na rin.
At November 2019 din po, na magkaroon na po ng COVID. Yan. Noong una po, hindi pa ito masyadong pinapansin, pero nung January 30, 2020, yan, dumating na po sa ating ang COVID. Tapos po, noong March 15, 2020, nagkaroon na po ng ECQ or Enhanced Community Quarantine o lockdown. Ito yung na-implement hanggang March to May 2020. Kaya ako lang po ito nabanggit kasi po kahit po meron ganitong pagbabawal, na bawal pong pumunta yung mga tao at umalis ng bahay, hindi po natigil po yung pagsampa sa lokal ng Malanday. Kami po, yung mga taga roon, kami po, nakakasingi po kami ng baba doon kasi malapit lang na sa bahay. Sumasamba po rin kami. Ang hindi lang po nakakapunta, yung mga kapatid namin pong magagaling sa ibang lugar, kagaya ng San Mateo, Nangka, o yung galing po ng Sapa. Kasi naharang po sila ng mga checkpoint. Alam niyo pong, maswerte po tayong lahat na bagaman millions have died noong panahon ng COVID, sa ating lahat, may mga nagkaroon man po, wala naman pong namatay. Meron po dito, may hiwaga lagi po sa pananampalataya, kaya patuloy lang po tayo maglingkod ng mabuti sa ating mahal na Panginoon. Ito rin pong taong ito, nabautismohan po ang kapatid na Carmelita Canaway. May bahay po ni Brother Edward Canaway noong February 20, 2020. Sa kasipagan po nila, Sister Rita na makapag-ebanghelo kasama sina Pastor Jula Chica at mga pamunuan, naging bunga po ang 5 pang bagong mga kapatid. Ang kanyang anak na si Brother Emil, ang kanyang manugang na si Sister Belen Canaway, si Sister Linda Canaway, kapatid ni Brother Eddie, si kapatid na Edward Porqueros, nandito rin po siya ngayon. Taas po ng kamay, Brother Edward Porqueros, at si Brother Lito nga po noong August 30, 2020. Nakakailang ilipad na po kami. Paggaling sa Bulalak, pagkagaling po, nasa Bulalak po muna tayo. Kakailang lipat na po, nasa Bulalak. 5 na po. Ngayon, tinong taong 2020 nga po. Dumami na po ulit ang membro, gawa nga po ng mga bagong kapatid na nabautisman. At sa kabutihang loob po ng pamilya Canaway, ay nandun na po. Nakalipat ulit kami. Inanok po nila kasi yung kanilang lugar sa Nangka. Meron po isang lugar doon na talagang sambahan At isang napakalaking, sa akin po napakalaking breakthrough na pinayagan ang Church ng Malanday na makalipat po sa sambahaya, sa karugtong na kapilya. Nakahiwalay po yung kapilya sa Nangka. At doon na po kami nagpasimulang manambahan. Ito ba noong October 4, 2020. Naidaos po yung unang panambahan sa number 33, Marikit Street, Permanent Homes, sa Nangka, Marikina City. Ito na po ang ika-6 ng aming paglipat. Na sana po, at kung loloobin ng Panginoon, sa kabutihang loob at nananatiling magiging iglesia ng Malanday Nangka, dito po talagang masarap manambahan kasi po, yung bukod po siya talagang panambahan siya. Mararamdaman ninyo na yun po yung mga awitan, yung mga tugtugan, yung talaga po yung presensya ng ating mahal na Panginoon. Kahit naman po din doon sa mga dati nating mga sinasama, kasi hindi naman namimili ng Panginoon ng lugar ng pagpupurihan sa Kanya. Pero dito po talaga, especially yung lugar, ang dami na pong naganap agad na mga gawain dito. Dito po ginaganap yung mga ministers convention, yung mga graduates recognition, yung marami pong mga anniversary pa rin namin sa taon-taon, yung marami pong cell group, maraming birthday celebrations, maraming kainan, kaya po kami naglalakihan. Kasi nagpa-practice po kami, lagi kayo pong kumakain. Masaya po, masaya. Yan po. Ngayon po, ay nasa Nangka na po tayo, at tayo po ay nasa ika-6 na pong paglipat. At maraming salamat mga kapatid sa inyong matiyagang pakikinig. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Mabuhay ang ating mahal na Panginoon Jesus. Purihin natin siyang palagi. Amen.
Okay, so maraming salamat sa ating kapatid na Ellen. At mamaya siguro pagka may mga trivia yung mga tanong dyan magagaling sa mga sinalaysay ng ating kapatid na Ellen. Ano po?